Magandang araw po sa lahat. Kami po ay narito upang ibahagi ang mahalagang bahagi ng huling yugto ng buhay ni Dr. Jose Rizal at ang kanyang naiambag sa ating bayan. Tatalakayin namin ang Kabanata 21 hanggang Kabanata 25 na sumasaklaw sa kanyang paglilitis, kamatayan, mga akda, filosofiya at pamana bilang pambansang bayani. Kabanata 21, Trial and Execution. Charges: Rebellion, Sedition, and Reforming Illegal Association. Si Rizal ay kinasuhan ng mga rebellion, sedition at pagtatag ng illegal na samahan. Ang rebellion ay tumutukoy sa paratang na siya ay nag-uudyok o nakilawak sa pag-alsa sa pamahalang Kastila. Ang sedition naman ay akusasyon na siya ay nagsulat at nagsalita sa mga bagay na pumupuko ng galit laban sa otoridad. Dinagdag pa ng mga Kastila na si Rizal ay isang sangkot sa pagtatag ng mga samahang naglalaang magpalaya ng Pilipinas mula sa kolonyal na pamahalaan. Ang kasong ito ay ginamit ng mga Kastila bilang kabatayan upang maiturang si Rizal na banta sa kanilang kapangyarihan. Defense: Denied involved in armed revolution. Mariin namang itinanggi ni Rizal ang kanyang pagkasangkot sa anumang armadong revolusyon. Sa halip, ipinalawag niya ang kanyang pagkikipagbaka sa pamamagitan ng edukasyon, nanulat sa mapayapang reforma. Binigyan din ni Rizal ang tunay na pangmatagalang bago at nagmula sa pagbukas ng isipan at puso ng mga tao. Hindi daas at karasan ang kanyang paninindigan. Sa kapayapaan ay makita sa kanyang mga akda at pahayag nagsulong ng mga reforma, sa halip na marahas na ay magsikat. Verdict: Sentence to death. Sa kabila na kanyang paliwanag, hindi pinakinggan ng mga Kastila ang kanyang panig at siya ay hinatulan ng mamatay. Ang desisyon ng hukuman ay malinaw na nagpapakita ng layunin na pamahalaan ng kolonyal na patahimikan si Rizal at pigilan ang kanyang impluensya. Sa huli, si Rizal ay natulan ng kamatayan at itinakdang barlin sa Bagong Bayan noong Disyembre 30, 1896. Kabanata 22, Rizal's Martyrdom, December 30, 1896, Execution, Siyat at Bagumbayan. Noong umaga ng Disyembre 30, 1896, sinakatuparan ng hatol ng pamahalang Kastila kay Rizal. Siya ay binaril sa Bagumbayan na ngayon ay tinatawag na Luneta o Rizal Park. Sa kanyang huling sandali, ipinakita niya ang lakas ng loob at dignidad na nagpatunay ng kanyang katatagan bilang isang makabayang Pilipino ay ang kanyang pagpanaw na nagbarka ng isang makasaysayang yugto ng laban ng mga Pilipino para sa kalayaan. Final Act, Rod Mi Ultimo Adios. Bago ang kanyang kamatayan, isinulat ni Rizal ang kanyang tanyag na tula na Mia Ultimo Adios. Ito ay isang makapangyarihang akda na naglalaman ng kanyang pamamaalam, pag-ibig sa bayan at paniniwala na ang kanyang buhay at dugo ay magiging binhi ng kalayaan sa sambayan ng Pilipino. Ang tulang ito ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng kanyang pagmamahal sa bayan hanggang sa huli. Legacy: Martyrdom United Filipinos Against Spain. Ang kamatayan ni Rizal ay nagsilbing inspirasyon upang magkaisa ang mga Pilipino laban sa pananakop ng mga Kastila. Sa halip na mapawi ang damdaming makabayan, lalo pa itong nag-alab at naging dahilan upang mas marami ang sumuporta sa rebolusyon. Ang kanyang sakripisyo ay nagpatibay sa ideya na ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nangangailangan ng buong pusong pagsasakripisyo. Si Jose Rizal ay kinilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang makapangyarihang panulat na nagmulat sa mga Pilipino sa pang-aapi at kalupitan ng mga Kastila. Sa halip na armas, ginamit niya ang kanyang mga akda upang gisingin ang damdaming makabayan at isulong ang reforma para sa bayan. Dalawa sa kanyang pinakatanyag na nobela, ang Noli Me Tangere, 1887, na naglantad ng katiwalian at pang-aabuso ng mga praile at opisyal kaya tinawag na nobelang gumising sa damdaming makabayan, at ang El Filibusterismo 1891 na mas madilim at radikal na nagbabala laban sa paghihiganti at revolusyon. Bukod dito, isinulat niya ang Mi Ultimo Adios 1896, isang makabayang tulang pamamaalam na naghayag ng kanyang wagas na pagmamahal sa bayan at kahandaang ialay ang buhay para sa bayan. Sumulat din siya ng mga sanaysay para sa La Solidaridad, kung saan binigyan diin niya ang kahalagahan ng edukasyon, kalayaan at ang pagkapantay-pantay ng kanyang sanaysay sa sobre La Indolesia de los Filipinos. Ipinaliwanag niya na ang sinasabing katamaran ng mga Pilipino ay hindi likas kung hindi bunga ng pang-aapi at kawalan ng oportunidad. Si Jose Rizal
ay kilala sa kanyang mga sinulat na tumatalakay sa nasyonalismo, panlipunang katarungan at kalayaan. Palagi niyang hinihikayat ang mga Pilipino na mahalin ang sariling lahi, kultura at kasaysayan. Binatikos niya ang pang-aabuso at hindi patas na pagmumuno ng mga Kastila. At nananawagan siya para sa edukasyon, pantay na karapatan at makatarungan lipunan. Sa una, umasa si Rizal na mababago ang sistema sa mapayapang paraan, pero habang tumatagal, napagtanto niya na baka kailangan ng mas matinding aksyon para makamit ang tunay na pagbabago. Malaki ang naging epekto ng kanyang mga akda. Ang mga ito ang nagmulat sa maraming Pilipino at naging inspirasyon sa kilusang propaganda at Rebolusyong Pilipino. Kahit pinatay siya noong 1896, nanatili ang kanyang mga ideya at naging gabay sa laban para sa kalayaan. Hanggang ngayon, mahalaga pa rin ang mga sinulat niya dahil tumatalakay ito sa mga isyong nararanasan pa rin natin tulad ng korupsyon at kawalang katarungan. Si Rizal ay hindi lang bayani, isa rin siyang manunulat na ginamit ang panitikan bilang paraan ng mapayapang pakikibaka para sa bayan. Kabanata 24, Rizal's Ideals and Philosophy. Core beliefs: education as key to progress, civic responsibility, peaceful reform. Para kay Rizal, ang edukasyon ang pinakamahalagang susi sa pag-unlad ng bayan. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng tamang kaalaman, ang tao ay nagiging mulat at may kakayang baguhin ang kanyang kalagayan. Kasama rin dito ang pananagutan ng bawat mamamayan na gampanan ang kanilang tungkulin para sa kabubuti ng lipunan. Pinatunayan din niya na mas pinipili niya ang mapayapang paraan na reforma kaysa maras na revolusyon. View against tyranny, corruption, and ignorance. Mariing tinuliksa ni Rizal ang tira niya ng mga nasa kapangyarihan, katiwalian sa pamahalaan at kamangmangan ng mga mamayan. Ayon sa kanya, ito ang mga pangunahing dahilan ng kahirapan at kawalan ng katarungan sa lipunan. Kaya naman, itinuro niya na kailangan supuin ang mga ito upang makamit ang kaunlaran at pagkapantay-pantay. Ang ideya at filosofiya ni Rizal ay nakatuon sa human dignity at rational thinking. Pinanindigan niya na lahat ng Pilipino ay may pantay na karapatang igalang at dapat lumaban sa pang-aapi sa pamamagitan ng pagkilala sa sariling dangal. Kasabay nito, binigyan din niya na ang tamang pag-iisip at edukasyon, hindi dahas o pamahiin, ang susi sa katotohanan, katarungan at kaunlaran, at siyang nagpalaya sa bayan mula sa kamangmangan at paniniil. Kabanata 25, Rizal's Legacy. National hero recognized for both intellect and sacrifice. Si Rizal ay kinilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas dahil sa kanyang katalinuhan, panulat, at walang hanggang pagmamahal sa bayan. Ang kanyang sakripisyo ng buhay ay nagpapatunay ng kanyang pagiging huwarang Pilipino na inuuna ang bayan bago ang sarili. Next is influence, inspired generation of reformists and revolutionaries. Malaki ang naging impluwensya ni Rizal sa mga reformista at revolusyonaryo. Ang kanyang mga akda at ideya ay nagsilbing gabay sa kanilang laban para sa kalayaan. Maging pagkatapos ng kanyang kamatayan, nanatili siyang inspirasyon para sa mga leader ng bansa at sa mga henerasyong lumipas. Continuing relevance. His ideals guide modern nation building. Hanggang sa kasalukuyan, ang mga aral ni Rizal ay patuloy na nagbibigay gabay sa mga Pilipino. Ang kanyang paniniwala sa edukasyon, karapatan at pagkakaisa ay nananatiling mahalaga upang malabanan ang katiwalian at makamit ang tunay na pag-unlad ng lipunan. Ang kanyang mga ideya ay nagsisilbing paalala na ang kalayaan ay dapat pangalagaan at ipaglaban ng bawat mamamayan. Sa kabuuan, si Dr. Jose Rizal ay hindi lamang isang manunulat at intelektual kundi isang tunay na bayani na nag-alay ng kanyang buhay para sa bayan. Ang kanyang mga akda, filosofiya at sakripisyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino na ipaglaban ang tama at itaguyod ang ikabubuti ng bayan.